Pinalayas ako habang duguan. Pilit pinoprotektahan ang sanggol sa aking sinapupunan habang sila'y nagdiriwang sa loob ng marangyang mansyon. Basura ka lang, palamunin. Ang huling halakhak ng aking biyenan habang ang asawa ko'y pikit matang tumalikod. Ngunit hindi nila alam, ang babaeng itinapon nila sa putikan ay ang nag-iisang tagapagmana ng imperyong bubura sa kanilang yaman. Ngayong nagbalik ako, handa na ba silang lumuhod sa basurang tinapakan nila? Huwag kang mag-inarte na parang aping-api ka sa pamamahay na ito, Wenceslaa. Utang na loob mo pa nga na pinapatira kita rito kahit na wala kang ni isang kusing na may ambag sa pamilya namin. Ang mga salitang iyon ay tila malalamig na patalim na humihiwa sa hangin. Sa halip na sumagot, ibinaon lamang ni Wenceslaa ang kanyang mga namumulang kamay sa malamig na tubig na puno ng matapang na sabon. Kasalukuyan niyang nilalabhan ang makakapal at mamahaling mantel ng mga Monteverde gamit ang kanyang sariling mga kamay. 3 buwan na siyang nagdadalang tao. Ramdam niya ang pangingalay ng kanyang balakang at ang matinding paghapdi ng kanyang mga palad na nagbabalat na dahil sa kemikal, ngunit pinilit niyang huwag pansinin ang sakit. Sa gilid ng kanyang paningin, nakita niya ang kanyang biyenan na si Senyora Eulogia, suot ang paborito nitong bestidang seda at eleganteng humihigop ng mainit na tsaa mula sa isang tasang porselana. Ang babaeng nangako sa harap ng altar na tatanggapin siya bilang anak ay siya ring babaeng ginagawa siyang alila araw-araw. Isang mapait na bukol ang bumara sa lalamunan ni Wencesla. Ang malamig na hangin ay tila yumakap sa kanyang nanginginig na balikat. Binitiwan niya ang mabigat na tela. Hinayaan itong bumagsak pabalik sa palanggana. Namamanhid ang kanyang mga daliri. Pasimple niyang ipinatong ang kanyang basang kamay sa ibabaw ng kanyang sinapupunan, tila sinusubukang protektahan ang inosenteng buhay sa loob nito mula sa laso ng paligid. Hanggang kailan niya kailangang maging alipin sa mismong palasyo ng lalaking nangako sa kanya ng pag-ibig. Tiniis niya ang lahat dahil inisip niya na ganito ang buhay ng isang asawa, ang magsakripisyo para sa kapayapaan ng pamilya. Ngunit sa tuwing umaalis si Alonso para asikasuhin ang negosyo sa malayong isla, nagbabago ang ihip ng hangin sa mansyon. Walang kakampi si Wenceslaa. Nang matapos niya ang kanyang gawain, naglakad siya patungo sa likod bahay upang magsampay. Doon, nahagip ng kanyang mga mata ang kanyang bayaw na si Damian na nakatayo malapit sa sunugan ng mga tuyong dahon. May hawak itong isang pamilyar na asul na sobre. Kumabog ng mabilis ang dibdib ni Wencesla. Iyon ang sulat na ginawa niya kagabi. Ang nag-iisang paraan sana para ipaalam kay Alonso ang kalbaryong dinaranas niya. Walang emosyong inihulog ni Damian ang sobre sa naglalagablab na apoy. Nang mapansin nitong nakatingin si Wencesla, ngumiti ito ng isang nakakakilabot at mapanuksong na ngiti, sabay pagpag ng kanyang mga kamay na tila ba nandidiri. Biglang may lumapit na kasambahay, kaya mabilis na itinago ni Damian sa loob ng kanyang itim na jacket ang isang makapal at pulang folder na kanina pa niya hawak. Walang nakakaalam kung ano ang nilalaman ng kahina-hinalang folder na yon. Ngunit ang pamumutla at pagiging aligaga ni Damian ay nag-iwan ng kakaibang kaba sa dibdib ni Wencesla. Bumalik si Wencesla sa kanyang maliit at madilim na silid sa pinakasulok ng mansyon. Naupo siya sa gilid ng kama, ramdam ang labis na pagkahapo. Kinuha niya mula sa ilalim ng unan ang isang lumang polo shirt ni Alonso. Habang hinahaplos ang tela na may natitira pang amoy ng kanyang asawa, may isang maliit na bagay na nahulog mula rito. Isang natanggal na butones. Maingat niya itong pinulot. Tinitigan niya ang maliit na piraso ng plastik bago ito dahan-dahang idinikit sa kanyang dibdib, malapit sa kanyang tumitibok na puso. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at hinayaan ang isang butil ng luha na tumakas. Ito ang tanging sandata niya laban sa kalungkutan. Isang piraso ng alaala na nagpapaalala sa kanya na may nagmamahal pa rin sa kanya. Bumukas ng malakas ang pinto
at pumasok si Senyora Eulogia nang walang anumang katok. Tiningnan ng matanda ang paligid bago dumapo ang paningin sa maliit na bote ng maternity vitamins na nakapatong sa mesa. Walang pag-aatubili. Kinuha ito ng senyora. Ma, para sa baby po iyan. Mahinang pakiusap ni Wencesla. Pilit na itinatago ang kaba sa kanyang boses. Bumuntong hininga ng malalim si Senyora Eulogia. Tila ba naiirita sa isang napakalaking pagkakamali. Diyos ko, Wencesla, ang dami-dami mong kaartehan sa katawan. Noong ipinagbuntis ko si Alonso, kanin at sabaw lang ang kinakain ko, pero lumaki siyang malusog at matalino. Sayang lang sa pera ang mga ito. Gastos ka ng gastos ng perang hindi mo naman pinaghirapan. Huwag kang mag-alala. Itatago ko muna ito para matuto kang magtipid. Bago pa man makapagsalita si Wencesla upang ipagtanggol ang kalusugan ng kanyang anak, tumalikod na ang senyora at dinala ang tanging bitamina na nagbibigay lakas sa kanyang mahinang katawan. Ang pakiramdam ng kawalan ng kapangyarihan ay tila isang malamig na kamay na sumakal sa lalamunan ni Wencesla. Napahawak siya nang mahigpit sa gilid ng kama. Nanginginig ang buong katawan, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa matinding takot para sa kaligtasan ng sanggol sa kanyang sinapupunan. Sa mga sandaling iyon ng kawalan ng pag-asa, binasag ng matining at tuloy-tuloy na tunog ng telepono ang katahimikan ng bulwagan. Sumilip si Wencesla sa pinto at nakita niya si Senyora Eulogia na dahan-dahang inangat ang telepono. Hello? Oo, ito ang ina ni Alonso. Sagot ng senyora sa kabilang linya. Biglang nagbago ang timpla ng mukha nito. Hospital! Anong nangyari sa anak ko? Parang huminto ang pag-ikot ng mundo ni Wencesla. Nakalimutan niya ang pamamanhid ng kanyang mga binti at mabilis na naglakad papalapit, handang agawin ang telepono upang malaman ang kalagayan ng kanyang asawa. Ngunit bago pa man siya makalapit ng tuluyan, tumingin si Senyora Eulogia ng diretso sa kanyang mga mata. Sa halip na magsalita o magbigay ng impormasyon, dahan-dahang ibinaba ng biyenan ang telepono hanggang sa tuluyan itong mamatay. Isang mabagal at nakapangingilabot na ngiti ang gumuhit sa mga labi ng senyora. Walang ni isang salitang binitawan. Iniiwan si Wencesla sa isang napakalalim at nakakabaliw na kawalan ng kasagutan. Tanging ang panginginig ng mga kamay ni Wencesla at ang patuloy na pagbabalik ng tunog ng telepono sa kanyang isipan ang naiwan sa malamig na hangin. Sa isang malayong isla kung saan ang linya ng komunikasyon ay tila isang bihirang biyaya, nakatayo si Alonso sa gilid ng madilim na dalampasigan. Ang malamig na simoy ng dagat ay humahampas sa kanyang mukha. Ngunit ang kanyang isipan ay nakatuon lamang sa maliit na telepono sa kanyang kamay. Halos 50 beses na siyang sumubok na tawagan ng kanyang asawa, ngunit laging bigo. Bahagya pa siyang iniinda ang kirot sa kanyang braso dahil sa isang maliit na aksidente sa pabrika na naging dahilan kung bakit siya isinugod sa isang rural clinic kaninang umaga. Nang sa wakas ay makahanap siya ng kaunting signal, mabilis niyang idinial ang numero ng kanilang mansyon sa Maynila. Ilang mahahabang paghihintay pa ang lumipas bago may sumagot sa kabilang linya. Ang boses na bumati sa kanya ay hindi ang malambing na tinig ng kanyang asawa, kundi ang pamilyar at malamig na boses ng kanyang kapatid na si Damian. Agad na nagtanong si Alonso kung kumusta si Wencesla at kung bakit hindi ito sumasagot. Isang artipisyal na pagbuntong hininga ang pinakawalan ni Damian sa kabilang linya. Tila ba labis siyang naaawa sa kanyang kuya. Gamit ang maingat na piniling mga salita, sinimulan niyang itanim ang lason sa isipan ni Alonso. Sinabi niyang wala sa bahay si Wencesla, na umalis ito kasama ang mga bagong kaibigan upang mag-shopping gamit ang credit card ng pamilya. Idinagdag pa ni Damian na nang tumawag ang ospital kaninang umaga tungkol sa aksidente ni Alonso, nagkibit balikat lamang umano si Wencesla at sinabing tiyak na gawa-gawa lamang iyon para mapauwi siya agad. Isang matinding paninikip ng dibdib ang naramdaman ni Alonso.
Ang mga salitang iyon ay tila mga punyal na bumaon sa kanyang tiwala. Pilit niyang hinahanap ang boses ng babaeng minahal niya sa likod ng mga paratang. Ngunit ang pagod at distansya ay unti-unting nagpapalabo sa kanyang pangangatwiran. Ibinaba niya ang telepono na may mabigat na puso. Hindi nalalaman na sa mga oras na yon, ang asawang pinagbibintangan niyang nagpapakasarap sa buhay ay naghihingalo sa pagod sa loob ng sarili nilang kusina. Ang parehong hangin na yumayakap kay Alonso sa isla ay siya ring hanging nagpapalipad sa usok mula sa mainit na kalan sa kusina ng mga Monteverde. Nakatayo si Wenceslao sa harap ng malaking lutuan, pawis na pawis at pilit na nilalabanan ang matinding pagkahilo. Inutusan siya ni Senyora Eulogia na maghanda ng 5 magkakaibang putahe para sa mga bisita nito bukas ng gabi. Isang gawaing karaniwang ginagawa ng 3 tao, ang kawalan ng tamang pahinga at ang pag-agaw. Sa kanyang mga bitamina ay unti-unting sumisingil sa kanyang pisikal na nalakas. Nanlalabo ang kanyang paningin at pakiramdam niya ay umiikot ang buong kusina. Ngunit patuloy niyang inihahalo ang sandok sa kumukulong sabaw dahil alam niyang anumang pagkakamali ay mangangahulugan ng panibagong sumbat. Nang hindi na niya kinaya, napahawak siya sa gilid ng lababo at dahan-dahang napaupo sa malamig na sahig. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, humihugot ng malalalim na hininga upang pakalmahin ang sumisipang bata sa kanyang sinapupunan. Sa gitna ng kanyang tahimik na pagdurusa, naramdaman niya ang isang mainit na kamay na dumapo sa kanyang balikat. Pagdilat niya, nakita niya si Manang Brigida, ang pinakamatandang kasambahay sa mansyon. May dala itong isang maliit na mangkok ng mainit na sabaw ng manok na itinago pa nito mula sa sarili nitong rasyon. Ang mga mata ng matanda ay puno ng matinding awa at pag-unawa. Inilapit ni Manang Brigida ang mangkok sa mga nanginginig na labi ni Wenceslao. Hindi na napigilan ni Wenceslao ang kanyang damdamin. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay tuluyang umagos sa kanyang mga pisngi. Gamit ang kanyang magaspang at kupas na apron, maingat at punong-puno ng pagmamahal na pinunasan ni Manang Brigida ang mga luha ni Wenceslao. Ang simpleng haplos na yon mula sa isang taong walang kadugo sa kanya ay nagbigay ng pansamantalang init sa kanyang nanlalamig na kaluluwa. Ngunit ang maliit na sandali ng kapayapaan ay mabilis na winasak ng matalas na boses mula sa pintuan ng kusina. Nakatayo roon si Senyora Eulogia, nakahalukip-kip at nanlilisik ang mga mata. Lumapit ang senyora ng may mabibigat na hakbang. Tiningnan mula ulo hanggang paa ang nakaupong si Wenceslao. Walang kaabog-abog na hinablot ni Senyora Eulogia ang mangkok mula sa mga kamay ni Manang Brigida. Sa isang mabilis na galaw, ibinuhos ng matanda ang mainit na sabaw nang direkta sa butas ng lababo. Ang tunog ng pagbagsak ng likido ay tila pagpunit sa natitirang dangal ni Wenceslao. Tinitigan ni Senyora Eulogia si Wenceslao ng may pandidiri. Sinumbatan niya ito na hindi pa nga nakakatulong sa pamilya, ay natututo na itong magnakaw ng pagkain sa sarili nitong pamamahay. Ayon sa senyora, ang mga palamunin na tulad niya ay walang karapatang mag-inarte at mag-ilusyon na sila ay senyorita, lalo na't pera ng kanyang anak ang bumibili ng bawat butil ng bigas na pumapasok sa bibig nito. Binalaan din niya si Manang Brigida na tatanggalin sa trabaho kapag nahuli pa itong kinukonsinti ang katamaran ng kanyang manugang. Tumalikod ang senyora at iniwan silang dalawa sa gitna ng nakakapasong katahimikan. Kinagat ni Wenceslao ang ibabang labi hanggang sa madama ang pagdaloy ng dugo. Pilit nilulunok ang bigat ng kahihiyan at sakit na umaabot sa kanyang puso. Kinalaunan ng gabing iyon, matapos matiyak na tulog na ang lahat, lumabas si Wenceslao patungo sa likod bahay upang itapon ang mga naipong basura mula sa kusina. Napansin niya ang patuloy na paglingon ni Damian sa paligid malapit sa puno ng mangga.
Mabilis na nagtatype ang lalaki sa kanyang telepono. Ang mukha ay balot ng kaba sa ilalim ng liwanag ng screen. Tila ba may kinatatakutang tao na nagbabantay at nagbabanta sa kanya sa gitna ng dilim. Nang makarinig ng kaluskos, mabilis na pumasok si Damian pabalik sa mansyon. Lumapit si Wenceslao sa lalagyan ng basura malapit sa sunugan. Nang buksan niya ito, nakita niya ang mga labi ng kanyang sinunog na sulat na ginawa ni Damian kanina. Ang amoy ng sunog na papel at abo ay tila sumasalamin sa mga pangarap niyang unti-unting nauupos. Kukuha sana siya ng basahan upang linisin ang kalat nang may mapansin siyang isang nakatupi at makapal na papel na hindi tuluyang tinupok ng apoy. Kinuha niya ito. Hindi ito ang sulat niya. Dahan-dahan niyang binuklat ang papel sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang binabasa ang mga nakasulat. Isang opisyal na dokumento mula sa isang hindi kilalang kumpanya ng pautang. Ang halagang nakasaad ay sapat upang bumili ng 10 buhay, may pulang selyo ng huling babala at pagbabanta ng pagkuha ng mga ari-arian. Ngunit ang nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso at nagpayanig sa kanyang buong pagkatao ay ang pangalang nakapirma sa ibaba. Bilang pangunahing may utang, nakapirma roon sa pamilyar na kumpas na madalas niyang makita, ang buong pangalan ng kanyang asawang si Alonso Monteverde. Sa loob ng maliit at madilim na silid na amoy alikabok at lumang kahoy, ang tanging nagbibigay ng liwanag kay Wenceslao ay isang maliit na lampara sa tabi ng kanyang kama. Ang paligid ay nababalot ng malalim na katahimikan, isang bihirang pagkakataon kung saan malaya siyang nakakahinga nang walang nakabantay na mapanghusgang mga mata. Sa kanyang mga nanginginig na kamay ay maingat niyang pinagsasalit-salit ang 2 mahabang karayom. Unti-unting binubuo ang isang maliit at kulay dilaw na sweater mula sa murang sinulid na binili niya gamit ang kakarampot na baryang itinago niya. Para kay Wenceslao, ang bawat pag-ikot ng sinulid ay isang panalangin, isang tahimik na pangako sa sanggol sa kanyang sinapupunan na kahit gaano kalamig ang mundong sasalubong dito, may isang inang handang magbigay ng init at pagmamahal. Tila isang maliit na bituin, sa gitna ng madilim niyang mundo ang damit na yon. Napangiti siya ng bahagya. Inilalarawan sa kanyang isipan kung paano ito babagay sa maliliit na braso ng kanyang anak. Ngunit ang munting kaligayahan na yon ay mabilis na winasak ng walang pasabing pagbukas ng pinto. Pumasok si Senyora Eulogia. Ang anino nito ay tila isang maitim na ulap na lumamon sa natitirang liwanag sa kwarto. Kasunod ng matanda ang paborito nitong alagang aso na may suot pang mamahaling kwintas. Dumapo ang matatalim na mata ng senyora sa hawak ni Wenceslao. Tumaas ang kilay ng biyenan, bakas ang matinding pandidiri. Walang pag-aatubili. Lumapit ito at hinablot ang hindi pa tapos na sweater mula sa mga kamay ni Wenceslao. Ang biglaang paghila ay nag-iwan ng pulang marka sa mga daliri ng nakababatang babae. "Ma, pakiusap po. Ibalik niyo iyan. Ginagawa ko po yan para sa apo ninyo." Nanginginig, ngunit nagmamakaawang tinig ni Wenceslao habang sinusubukang abutin ang kanyang pinaghirapan. Isang nakakainsultong halakhak ang pinakawalan ni Senyora Eulogia. Tiningnan nito ang murang sinulid na parang isang nakakadiring bagay na nakakahawa ng sakit. Ayon sa kanya, walang sino mang may dugong Monteverde ang magsusuot ng ganyang uring basahan. Sinumbatan niya si Wenceslao na sa halip na asikasuhin ang mga gawain sa bahay ay nag-aaksaya ito ng oras sa paggawa ng mga walang kwentang bagay na nagpapakita lamang ng pagiging mahirap at mababa ng uring pinanggalingan nito. Upang tuluyang durugin ang kaluluwa ng kanyang manugang, walang awang inihagis ni Senyora Eulogia ang kulay dilaw na sweater sa sahig, saktong-sakto sa tapat ng kanyang mamahaling aso. Agad na humiga ang hayop sa ibabaw ng damit. Ginagawa itong pansamantalang higaan. Parang piniga ang puso ni Wenceslao.
Ang dignidad niya bilang isang ina ay niapakan sa harap ng kanyang sariling mga mata. Hindi niya inalintana ang bigat ng kanyang tiyan. Mabilis siyang yumuko upang bawiin ang damit ng kanyang anak. Ngunit bago pa man dumampi ang kanyang mga daliri sa tela, malakas siyang itinulak ni Senyora Eulogia sa balikat. Nawalan ng balanse si Wencesla. Tumama ang kanyang tagiliran sa matigas na gilid ng kahoy na kama bago siya tuluyang bumagsak sa malamig na sahig. Isang matalim at nakakapasong kirot ang gumuhit sa ibabang bahagi ng kanyang puson. Napakagat siya sa kanyang labi upang pigilan ang isang sigaw ng sakit. Namimilipit habang nakahawak sa kanyang tiyan. Sa halip na tulungan ang nahulog na manugang, tiningnan lamang siya ni Senyora Eulogia mula sa itaas nang may yelong lamig sa mga mata. May diin at pagbabanta ang bawat salitang lumabas sa bibig ng matanda. Sinabi nito na oras na bumalik si Alonso mula sa probinsya, sisiguraduhin nitong maipapaanul ang kanilang kasal. Idineklara ng senyora na wala at hindi kailanman magkakaroon ng puwang si Wenceslao sa kanilang pamilya. Bago ito tuluyang tumalikod at naglakad palabas ng kwarto, isinasama ang alagang aso, ngunit iniiwan ang nilapastangang damit sa sahig. Naiwan si Wenceslao na nakahandusay at humihingal, kasabay ng pag-alis ng kanyang biyenan, isang mabigat at nakakabinging kalabog ang nagmula sa itaas. Saktong-sakto sa kwarto ng kanyang bayaw na si Damian. Tila may isang malaking muebles na itinumba o ibinagsak na nagpayanig ng bahagya sa kisame ng kanyang kwarto. Ang di pangkaraniwang ingay na yon ay nagpahiwatig na may nagaganap na kakaibang kaguluhan sa loob ng mansyon, ngunit wala na siyang lakas upang alamin pa ito. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang sarili sa nayupi at napunong alikabok na sweater. Nanginginig ang kanyang mga kamay nang pulutin niya ito at ilapit sa kanyang dibdib. Sa gitna ng tahimik niyang paghikbi, maingat at matiyaga niyang tinanggal ang bawat hibla ng balahibo ng aso na dumikit sa kulay dilaw na sinulid. Ang bawat paghugot niya ng dumi ay sinasabayan ng patak ng kanyang maiinit na luha, isang patunay ng walang hanggang pag-ibig at pag-asang pilit niyang isinasalba mula sa pagkasira. Ngunit ang emosyonal na sakit ay biglang napalitan ng isang pisikal na takot na nagpatindig sa lahat ng balahibo sa kanyang katawan. Kasabay ng pagtindi ng pulikat sa kanyang puson, naramdaman niya ang isang mainit at malapot na likido na unti-unting umaagos pababa sa loob ng kanyang hita. Nanlaki ang mga mata ni Wencesla. Pinilit niyang iangat ang kanyang nanginginig na kamay upang tingnan kung ano ito. Pula, ang kulay ng buhay na unti-unting nawawala. Ang bawat patak ng ulan na nagsisimulang humampas sa labas ng bintana ay tila sumasabay sa pagbagsak ng kanyang natitirang pag-asa. Gumagapang si Wencesla sa malamig na marmol na sahig ng pasilyo. Bawat sentimetro ng pag-usad ay sinusuklian ng nakakapasong kirot sa kanyang puson. Ang mainit na dugo na patuloy na umaagos sa kanyang binti ay nag-iwan ng mapupulang marka sa kanyang dinaanan. Isang tahimik ngunit malagim na patunay ng kanyang paghihingalo. Sa labas, ang kalikasan ay tila nakikidalamhati. Ang ulan ay bumubuhos ng walang awa, humahampas ng malakas sa mga salamin ng bintana, habang ang paligid ay patuloy na nilalamon ng lamig ng gabi. Bawat paghugot niya ng hininga ay parang sinasaksak ang kanyang dibdib, ngunit ang nag-iisang layunin na mailigtas ang inosenteng buhay sa kanyang sinapupunan ang nagbibigay sa kanya ng huling lakas upang hindi sumuko. Pinilit niyang ibangon ang kanyang mabigat at nanginginig na katawan nang makarating siya sa harap ng malaking pintuang kahoy ng kwarto ni Senyora Eulogia. Ginamit niya ang magkabilang kamay upang ipukpok ito sa pinto. Nagmamakaawa sa pagitan ng mga paghikbi na papasukin siya at tulungan. Ibinaba niya ang kanyang sarili, isinuko ang lahat ng dangal at pagmamalaki ng isang tao, alang-alang lamang sa kanyang anak. Sumigaw siya para sa awa, humihingi ng tulong,
upang madala siya sa ospital dahil pakiramdam niya ay unti-unti nang nadudulas ang buhay na kanyang pinakaiingatan. Ilang matagal at nakakabinging sandali ang lumipas bago dahan-dahang bumukas ng bahagya ang pintuan. Sumilip si Senyora Eulogia, ang muka ay balot ng inis at hindi ng pag-aalala. Tiningnan ng matanda ang dugong nakakalat sa sahig at ang namimilipit na manugang na nakaupo sa malamig na marmol. Imbes na mag-alok ng tulong, malamig at walang pusong sinabihan ni Senyora Eulogia si Wenceslao na huwag gumawa ng iskandalo. Ipinaalala nitong may mga bisita silang mahahalagang personalidad na naglalaro ng mahjong sa kabilang kwarto. Ayon sa senyora, ang pag-iinarte ni Wenceslao ay nakakasira sa imahe ng pamilya at masyado itong nagpapapansin. Nang humingi si Wenceslao na ipaggamit man lang ang isa sa mga sasakyan ng pamilya, sumagot ang matanda nang may pandidiri na hindi niya hahayaang madumihan ng dugo ang mamahaling upuan ng kanyang sasakyan. Isinara niya ang pinto. Iniiwan si Wenceslao na yakap ang sariling tiyan sa gitna ng kadiliman ng pasilyo. Ang rurok ng kasamaang yon ay tila pinal na hatol sa buhay ng sanggol. Subalit bago tuluyang lamunin ng dilim ang paningin ni Wenceslao, nakita niya ang nagmamadaling mga hakbang papalapit sa kanya. Sinama ng Brigida at Yoli, ang nakababatang kasambahay, ay dumating na may dalang mga tuwalya at payong. Pareho silang nanginginig sa takot at pag-aalala nang makita ang kalagayan niya. Dahil ipinagbawal ang paggamit ng sasakyan ng mga Monteverde, walang ibang pagpipilian ng dalawang kasambahay kundi buhatin si Wenceslao patungo sa labas ng gate, kung saan naghihintay ang isang luma at kalawanging tricycle na pagmamay-ari ng asawa ni Manang Brigida. Pilit na isinakay si Wenceslao sa loob ng masikip na sidecar habang patuloy ang walang awang pagbuhos ng ulan. Ang panginginig ng kanyang katawan ay hindi na lamang dahil sa lamig, kundi sa matinding takot na baka huli na ang lahat. Sa gitna ng maingay na makina ng tricycle at paghampas ng ulan sa manipis na trapal na bumabalot sa kanila, unti-unting nawawalan ng malay si Wenceslao. Bago tuluyang pumikit ang kanyang mga mata, mahigpit niyang hinawakan ang kanyang tiyan gamit ang kanyang duguang kamay. Sa kabila ng matinding kirot at paghihingalo, ibinulong niya sa hangin ang isang malambing na kantang pampatulog, ang paboritong kanta ng kanyang yumaong ina, upang pakalmahin at bigyan ng tapang ang sanggol na pilit kumakapit sa buhay. Nang makaalis na ang tricycle, isang itim na van na kanina pa tahimik na nakaparada sa masukal na bahagi ng kalye ang biglang binuhay ang makina. Tila isang anino na nagmamatyag sa bawat galaw ng mga Monteverde. Dahan-dahan itong sumunod sa direksyon na tinahak ng tricycle ni Wenceslao, nagdadala ng hindi malamang intensyon sa gitna ng bagyo. Ang susunod na eksena ay tila isang malabong panaginip para kay Wenceslao. Wala na siyang naririnig, kundi ang malayo at umaalingaw-ngaw na boses ng mga nurse at doktor. Ang matalim na amoy ng chemical at medisina ang sumalubong sa kanyang paggising. Nakahiga siya sa isang matigas na kama sa loob ng madilim na emergency room at sa isang banda ay naririnig niya ang mabagal at halos maputol na tunog ng isang makina. Hindi niya matiyak kung ito ba ay tunog ng sarili niyang tibok ng puso o ng buhay na pilit niyang isinalba. Tumayo ang doktor malapit sa kanyang paanan. Ang seryosong ekspresyon nito ay tila nagbabadya ng isang balitang babago sa takbo ng kanyang buong pagkatao. Unti-unting nagmulat ng mga mata si Wenceslao, sinalubong ng mapuputing ilaw ng kisame at ang malamig na hangin ng ospital. Ang unang ginawa ng kanyang nanginginig na mga kamay ay kapay ng kanyang sinapupunan. Isang matinding kaba ang bumalot sa kanyang buong pagkatao. Sa tabi ng kanyang kama, nakatayo si Doktora Helena, isang doktor na may maamo, ngunit seryosong mga mata. Bago pa man makapagtanong si Wenceslao, hinawakan na ng doktor ang kanyang kamay at nagbigay ng isang balitang nagpabunot ng napakalalim na tinik sa kanyang dibdib.
buhay ang bata. Lumaban ito at patuloy na kumakapit sa kabila ng lahat. Kasabay ng pagbagsak ng mga luha ng matinding ginhawa mula sa mga mata ni Wenceslao, ibinigay ni Doktora Helena ang isang mapait na katotohanan. Ipinaliwanag ng doktor na ang pagdurugo ay resulta ng matinding pisikal na pagod at labis na emosyonal na pang-aabuso. Binigyan niya si Wenceslao ng isang mariing babala. Kung patuloy niyang titiisin ang ganitong klaseng buhay sa loob ng mansyon, hindi na aabuti ng isa pang buwan ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Ang mga salitang iyon ay tila malakas na sampal na gumising sa natutulog na diwa ni Wenceslao. Tinitigan niya ang blangkong dingding ng kwarto. Ang mga luhang umaagos sa kanyang pisngi ay hindi na luha ng pagpapaawa o kahinaan. Ito ay mga luha ng nag-aalab na determinasyon. Ang babaeng handang maging martir para sa pagmamahal ng isang lalaki ay tuluyan ng namatay sa malamig na kamang iyon. Ang pumalit ay isang inang handang sunugin ang buong mundo, huwag lamang masaktan ang kanyang anak. Nang lumabas sandali ang nurse, nagmakaawa si Wenceslao kay Doktora Helena na pakiusap, pahiramin siya ng telepono. Walang pag-aalinlangan na ibinigay ito ng doktor. Nanginginig ang mga daliri ni Wenceslao habang inilalagay ang kaisa-isang numerong kabisado niya na matagal na niyang hindi tinatawagan. Ilang sandali ng paghihintay at sumagot ang isang pamilyar at malalim na boses sa kabilang linya. "Tay," basag na tawag ni Wenceslao. Halos hindi makabuo ng salita dahil sa luhang sumasakal sa kanyang lalamunan. Nang marinig niya ang boses ni Don Fortunato, ang kanyang ama, ang mahigpit na pagkakakuyom ng mga kamao ni Wenceslao ay unti-unting lumuwag. Ang lahat ng bigat at pader na itinayo niya para maging matapang ay gumuho. Mula sa pagiging isang asawang inaalipusta at pinagmamalupitan, bumalik siya sa pagiging isang munting anak na naghahanap ng kaligtasan sa bisig ng kanyang ama. Sa gitna ng kanyang humahagulgol na pag-iyak, idineklara niya na ayaw na niya, na suko na siya sa pagtatago ng kanyang tunay na halaga at kailangan niya ang tulong nito upang protektahan ang kaligtasan ng kanyang anak. Sa kabilang linya, kalmado ang naging sagot ng matandang Balmoria. Ngunit sa likod ng malumanay nitong boses ay ang isang nakakapangilabot at nagbabadyang puot ng isang amang nasaktan. Pinatahan niya ang kanyang anak. Ipinangako na walang sino man ang maaaring umapak sa isang Balmoria nang walang kapalit na matinding parusa. Bilang unang hakbang, sinabi ni Don Fortunato na ipapadala niya sa email ni Wenceslao ang isang dokumentong may markang kumpidensyal, isang lihim na kasulatan na magiging susi sa pag-uumpisa ng kanilang pagganti. Kinabukasan, bitbit ang bagong tatag na tapang at ang pahintulot ng doktor na kumuha ng kanyang mga personal na gamit sa bahay. Palihim na bumalik si Wenceslao sa mansyon ng mga Monteverde. Maingat ang kanyang bawat hakbang patungo sa malaking gate na bakal nang matigilan siya. Mula sa likod ng makapal na halamang namumulaklak, nakita niya si Damian. May kausap itong dalawang lalaking nakasuot ng itim na jacket. Parehong may nakasukbit na baril sa kanilang mga baywang. Ang mukha ng kanyang bayaw ay balot ng matinding takot at pamumutla. Pinilit ni Wenceslao na iwasan ang paggawa ng kahit anong ingay upang pakinggan ang usapan, at doon niya narinig ang malinaw na pagbigkas ng isa sa mga armadong lalaki sa pangalan ni Alonso, kasunod ng isang malamig na pagbabanta ng kamatayan kung hindi ito makakabayad. Ang pangalan ng kanyang asawa na sumama sa ihip ng hangin ay nagdala ng panibagong panganib at madilim na katanungan sa kanyang isipan. Balot ng matinding katahimikan ang buong mansyon ng mga Monteverde. Ang karamihan ay mahimbing nang natutulog, ngunit ang mga mata ni Wenceslao ay mulat na mulat. Ang mga narinig niya kanina mula sa usapan ni Damian at ng mga armadong lalaki ay patuloy na sumisira sa kanyang kapayapaan. Kailangan niyang malaman
kung anong demonyo ang pinasok ng kanyang bayaw at kung bakit nakataya ang buhay at pangalan ng asawa niyang si Alonso. Gamit ang liwanag ng buwan na tumatagos mula sa malalaking bintana, maingat at walang ingay na naglakad si Wenceslao patungo sa opisina ni Damian sa ikalawang palapag. Bawat paghakbang ay pinag-isipan, iniiwasan ang mga bahagi ng kahoy na sahig na maaaring lumikha ng tunog. Tumitibok ng mabilis ang kanyang puso, ngunit ang determinasyon na protektahan ang kanyang sarili at ang kanyang anak ay mas matimbang kaysa sa anumang takot. Nang marating niya ang opisina, dahan-dahan niyang pinihit ang seradura. Pumasok siya sa madilim na silid at agad na binuksan ang maliit na flashlight mula sa kanyang telepono. Nagsimula siyang maghalungkat sa mga drawer at cabinet, iniiwasang guluhin ang pagkakaayos ng mga gamit. Ilang sandali pa, natagpuan niya ang isang itim na folder na nakatago sa pinakailalim ng isang tumpok ng mga lumang papeles. Binuksan niya ito at bumungad sa kanya ang katotohanang mas malala pa sa inaasahan niya. Hindi lamang basta utang ang pinasok ni Damian. Mga pekeng kontrata, mga palpak na proyekto na ginamit bilang front para nakawin ang pondo ng kumpanya at higit sa lahat, ang direktang pakikipagtransaksyon ng kanyang bayaw sa isang kilabot na sindikato gamit ang pangalan ng mismong asawa niya. Nanginginig ang mga kamay ni Wenceslao habang kinukuhanan ng litrato ang bawat pahina ng ebidensya. Ang antas ng panlilinlang na ito ay kayang magpadala kay Alonso sa kulungan ng habambuhay o mas masaklap, maging sanhi ng pagkawala ng buhay nito. Sa gitna ng kanyang pagmamadali, nakarinig siya ng pagbukas ng pinto mula sa kwarto ni Senyora Eulogia na hindi kalayuan sa opisina. Kasunod nito ay ang mabigat na yabag ng matanda na tila ba nag-iinspeksyon sa paligid. Ang kaba ni Wenceslao ay umabot sa sukdulan. Kung mahuhuli siya rito, tiyak na ibabaligtad na naman ng biyena ng sitwasyon at lalo siyang mapapahamak. Naghahanap siya ng lugar na mapagtataguan, ngunit halos walang espasyo sa loob ng maliit na opisina. Bago pa man makarating si Senyora Eulogia sa tapat ng opisina, isang malakas na pagbagsak ng kaldero ang nanggaling sa direksyon ng kusina. Napahinto ang matanda at nagpalit ng direksyon patungo sa ibaba upang tingnan kung sino ang gumagawa ng ingay. Huminga ng malalim si Wenceslao. Alam niya kung sino ang gumawa nito. Si Manang Brigida. Gamit ang pagkakataong yon, mabilis siyang lumabas ng opisina at nagtago sa likod ng malaking haligi sa pasilyo. Habang pinagmamasdan ang biyenan na bumababa sa hagdan, nahagip ng paningin ni Wenceslao si Manang Brigida na palihim na nakatingin sa kanya mula sa ibaba. Ang matanda ay nagpanggap na naglilinis lamang sa kusina, ngunit ang tahimik nitong pagtango at ang matipid na ngiti na ipinukol nito kay Wenceslao ay isang sapat na pagpapatunay na mayroon siyang kaalyado sa loob ng bahay na yon. Ang simpleng kilos na yon ay nagbuo ng isang matibay na kapatiran sa gitna ng matinding pang-aapi. Ligtas na nakabalik si Wenceslao sa kanyang kwarto at agad na ipinadala ang lahat ng larawan sa mga abogado ni Don Fortunato. Isang napakalalim na buntong hininga ng ginhawa ang kanyang pinakawalan. Ang buong plano ay unti-unti nang nabubuo at nararamdaman niya ang nalalapit na tagumpay ng katarungan. Ngunit bago pa man siya makapagpahinga, isang kumikislap na ilaw mula sa maliit at nakakandado na drawer sa mesa ni Damian ang gumambala sa kanyang isipan. Kanina, bago siya umalis sa opisina, napansin niya ang isang naiibang folder na may nakasulat na pangalan. Isang pangalan na hindi pa niya lubos na nauunawaan ng koneksyon, ngunit nag-iwan ng matinding pagtataka. Nakasulat sa folder ang pangalang Amaris. Kasabay ng pag-ikot ng pangalang yon sa kanyang isipan, biglang tumunog ang mensahe sa kanyang telepono. Isang mensahe mula kay Alonso. "Uuwi na ako bukas. Kailangan nating mag-usap. Hindi na ito maaari."
Ang tunog ng text alert na yon ay tila hudyat ng nalalapit na unos. Namayani ang labis na kaba sa buong sistema ni Wenceslas. Alam niyang sa pagdating ni Alonso ay magbabago ang lahat, ngunit hindi niya matiyak kung sa anong paraan. Sa kabila ng matinding pagkadismaya sa kanyang asawa, may maliit pa ring bahagi ng kanyang puso ang umaasa na marinig mula rito ang mga paliwanag, na balikan ang mga araw na ang kanilang pag-ibig ay purong-puro pa. Ngunit ang pag-asang iyon ay unti-unting pinapatay ng mga ebidensyang nakita niya. Kinaumagahan, mas maaga pa sa sikat ng araw, abala na ang buong kabahayan ng mga Monteverde sa paghahanda sa pagdating ni Alonso. Pinayuhan ni Senyora Eulogia si Wenceslas na huwag masyadong magpagod at magpahinga na lang sa kanyang kwarto. Isang hindi karaniwang kabaitan na lalong nagpatindi sa kaba ng kanyang manugang. Nang marinig ang tunog ng sasakyang pamilyar, kumaripas ng takbo si Senyora Eulogia palabas ng mansyon. Agad na sumalubong ang matanda sa kanyang anak, nakakababa lamang mula sa kotse. Agad itong niyakap ng mahigpit at tila umiiyak na isinumbong ang umano'y mga kasalanan ni Wenceslas. Pinilit ni Senyora Eulogia na maglabas ng mga imbento at lumang resibo. Sinasabi na ibinenta ni Wenceslas ang mga alahas ng pamilya at nagpakasarap sa buhay habang wala siya. Ikinuwento rin nitong ang mga kabaitan ni Wenceslas noong umpisa ng kanilang kasal ay pawang pagpapanggap lamang upang makapasok sa kanilang mariwasang pamumuhay. Ang matinding pagsisinungaling na yon ay nagtanim ng malalim na lason sa isipan ni Alonso, na pagod at gulong-gulo sa kanyang nakita at narinig. Mula sa itaas ng hagdan, dahan-dahang bumaba si Wenceslas. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas, sabik na salubungin ng kanyang asawa. Umaasa ng isang yakap at isang mabilis na pagpapaliwanag mula rito. Ngunit ang sumalubong sa kanya ay ang mga mata ni Alonso na puno ng pagkalito, pagdududa at malamig na pagtatampo. Bumaba si Alonso ng ilang baitang. Sa halip na lumapit at yakapin ang kanyang asawa, na natili siyang nakatayo sa gitna ng sala, pinagmamasdan si Wenceslas nang may isang ekspresyon na hindi niya kailanman nakita. Isang ekspresyon ng paghuhusga. Tahimik na tinanong ni Alonso kung bakit ginawa nito ang lahat ng sinabi ng kanyang ina. Wala siyang marinig na awa o unawa sa boses ng kanyang asawa. Isang matinding kirot ang gumuhit sa dibdib ni Wenceslas. Ang pag-asa na muling magkabalikan sila ay parang salamin na unti-unting nadudurog. Tiningnan niya ng diretso ang mga mata ng lalaking minahal niya. Walang lumabas na salita mula sa kanyang bibig. Walang luha, walang paliwanag. Tila ba ang lahat ng ito ay wala ng saysay pa? Ang mga mata ni Wenceslas ay nagpakita lamang ng isang malamig at matinding pagtanggap na ang lalaking minahal niya ay patay na sa kanyang paningin. Sa gitna ng nakakabinging katahimikan, may isang bagay na napansin si Wenceslas na lalong nagpadurog sa kanyang puso. Ang amoy ng pabango. Ang pabango ni Alonso. Hindi ito ang pabangong regalo niya rito noong kanilang anibersaryo. Ito ay ang pabangong regalo ng kanyang biyenan. Isang maliit ngunit mapait na patunay na ang kanyang asawa ay mas pinipili ang pamilya nito kaysa sa kanya. Ang simpleng detalye na yon ay nagsilbing huling halik ng hangin, isang pamamaalam sa pag-ibig na matagal nang pumanaw. Nang makalabas si Alonso sa mansyon upang tingnan ng kotse, napansin ni Wenceslas ang isang babaeng nakatayo sa labas ng gate. Isa itong magandang babae, may suot na mamahaling damit at nakangiti kay Alonso. Hindi ito pamilyar kay Wenceslas, ngunit ang paraan ng pagtingin nito sa kanyang asawa ay tila merong sariling kwento. Pagpasok ni Alonso, naglabas si Senyora Eulogia ng isang makapal na dokumento mula sa kanyang bag at inilapag ito nang may malakas na tunog sa mesa na gawa sa mamahaling kahoy. Isang papel na may nakasulat na annulment. Sa malalaking letra, ang biyena niya ay nangahas na hilingin ang kanyang pirma
At kasabay nito, walang awa nitong idineklara na kailangan na siyang umalis ng bahay kinagabihan. Walang anumang madadala, tulad ng isang palamuning itinapon lamang. Ang tunog ng pagbagsak ng papel sa mesa ay tila isang hudyat. Ito ang pinal na salita ng kalupitan. Ang tuluyang pagpapatalsik kay Wenceslao, hindi lamang mula sa mansyon, kundi mula sa buhay na inakala niyang magiging kanya. Tinitigan ni Wenceslao ang puting papel na nakalatag sa mesa. Sa ilalim ng malamig na liwanag ng chandelier, ang bawat letra ng salitang annulment ay tila mga aninong pilit siyang nilalamon. Ngunit sa halip na manginig o magmakaawa, naramdaman niya ang isang kakaibang uri ng kapayapaan. Isang malamig na kapanatagan na nagmumula sa dulo ng kanyang mga daliri. Hindi ito ang kapayapaan ng pagsuko, kundi ang kapayapaan ng isang taong wala nang balak pang lumaban para sa isang bagay na matagal nang bulok. Dahan-dahan niyang kinuha ang bulpen mula sa ibabaw ng mesa. Naramdaman niya ang matitinding tingin ni na Senyora Eulogia at Damian na tila mga buwitreng naghihintay sa kanyang huling hininga. Sa kabilang banda, nakita niya si Alonso na nakatayo malapit sa bintana. Ang mga balikat ay nakalaylay at ang mga mata ay nakaiwas sa kanya. Walang pag-aalinlangan, idinampi ni Wenceslao ang dulo ng bolpen sa papel. Narinig ang banayad na kaluskos ng tinta habang binubuo niya ang bawat kurba ng kanyang lagda. Walang panginginig sa kanyang kamay. Ang bawat linyang iginuhit niya ay tila pagpunit sa lahat ng ugnayan, alaala, at sakit na nagbuklod sa kanya sa pamilyang ito. Nang matapos, binitiwan niya ang bolpen at hinayaan itong gumulong sa ibabaw ng papeles. Ang tunog ng pagtama ng bolpen sa mesa ay tila pinal na hatol sa kanilang pagsasama. Napansin ni Wenceslao ang bahagyang paggalaw ni Alonso. Nakita niya ang pag-angat ng mga kamay ng kanyang asawa. Tila ba may hindi maipaliwanag na udyok na bawiin ang papeles o pigilan ang kanyang pag-alis. Ngunit bago pa man makahakbang si Alonso, mabilis siyang hinawakan ni Senyora Eulogia sa braso. Ang mga kuko ng matanda ay bumaon sa baro ng anak habang naniningkit ang mga mata nito sa tagumpay. Ang umuusbong na pagsisisi sa mukha ni Alonso ay mabilis na nilamon ng takot at pagpapasakop sa kanyang ina. Tumalikod si Wenceslao at pumasok sa kanyang maliit na silid. Hindi siya naglabas ng malaking maleta. Kinuha niya ang isang lumang backpack na dala niya noong unang araw na pumasok siya sa mansyong ito. Maingat niyang itinupi ang kanyang iilang mumunting damit. Ang tunog ng pagsasara ng zipper ng bag ay tila isang hudyat ng kanyang ganap na paglaya. Iniwan niya sa ibabaw ng kama ang lahat ng alahas, mamahaling sapatos, at mga damit na binili ni Alonso para sa kanya. Ayaw niyang may madalang kahit isang hibla ng sinulid na magpapaalala sa kanya sa karangyaan ng mga Monteverde. Isang karangyaang amoy lason at pait. Bit-bit ang kanyang bag, lumakad siya palabas ng mansyon. Sa bawat hakbang niya sa makinis na sahig ng bulwagan, nararamdaman niya ang bigat na unting nawawala sa kanyang balikat. Pagdating sa pinto, huminto siya at hinarap si Senyora Eulogia na noon ay nakangisi ng may labis na yabang. Sanay makatulog kayo ng mahimbing na ngayong gabi, Senyora. Ang tanging lumabas sa bibig ni Wenceslao. Ang kanyang boses ay hindi bakas ng galit, kundi ng isang nakakapangilabot na lamig. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa biyanan, isang tahimik na babala na ang gulong ng tadhana ay hindi tumitigil sa pag-ikot. Isang matinding kaba ang biglang gumuhit sa mukha ng matanda, ngunit mabilis itong pinalitan ng muling pagtaas ng noo. Lumabas si Wenceslao sa gate ng mansyon. Ang tunog ng kanyang mga yabag sa graba ng daan ay sumabay sa kumpas ng malakas na kabog ng kanyang puso. Nang marating niya ang haligi ng gate, bahagya niyang idinampi ang kanyang palad sa malamig na semento. Hindi ito pamamaalam sa bahay, kundi isang pasasalamat sa mga aral ng sakit na nagpatibay sa kanyang kaluluwa. Sa gitna ng kadiliman ng kalsada, isang marangyang itim na kotse ang tahimik na naghihintay. Nang bumukas ang pinto nito,
Sumalubong sa kanya ang mainit at pamilyar na amoy ng sandalwood, ang amoy ng kanyang ama. Walang salitang binitawan si Wenceslao habang sumasakay sa loob. Ang marahas na tunog ng pagsasara ng pinto ng kotse ay tila pinal na tuldok sa kabanatang ito ng kanyang buhay. Habang papalayo ang sasakyan, naiwan sa loob ng mansyon si Damian na nagmamadaling binuksan ang kanyang laptop upang ilipat ang huling pondo ng kumpanya para ibayad sa sindikato. Ngunit biglang napatigil ang kanyang paghinga. Ang liwanag ng screen ay tumama sa kanyang namumutlang mukha. Ang salitang account frozen ay kumikislap sa harap niya, kasunod ng isang pulang babala na ang lahat ng access sa master file ng mga kontrata ay nawawala na. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa opisina na tila ba ang pader ng mansyon ay unti-unti nang gumuguho sa paligid nila. Puno ng tensyon ang bawat sulok ng mansyon ng mga Monteverde na tila ba ang mismong mga pader ay humihingal sa bigat ng lihim na unti-unti nang sumasabog. Sa loob ng opisina, ang liwanag mula sa computer screen ay nagbibigay ng isang maputla at nakakatakot na anyo kay Damian. Pawis na pawis siya habang nanginginig ang kanyang mga daliri sa pagpindot sa keyboard. Ang salitang "access denied" ay paulit-ulit na lumalabas. Bawat pagkurap nito ay tila isang pintig ng kaba sa kanyang dibdib. "Kuya, wala na. Lahat ng pera, nawala na." Ang sigaw ni Damian na bumasag sa katahimikan ng gabi. Pumasok si Alonso sa silid. Ang kanyang mukha ay bakas ng matinding pagod at gulat. Nang ipakita ni Damian ang mga dokumento ng utang sa sindikato na sisingilin na bukas sa mismong gabi ng anibersaryo ng kumpanya, tila gumuho ang mundo ni Alonso. Doon lamang niya napagtanto ang lawak ng kataksilan ng sarili niyang kapatid. Nakita niya ang kanyang sariling pirma sa mga papeles na hindi niya kailanman hinawakan, isang malinaw na kaso ng forgery. Napagtanto ni Alonso na siya ang ginitna ni Damian upang maging fall guy at harapin ang kaparusahan ng batas at ang bagsik ng mga pautang. Ang ilusyon niya tungkol sa isang matatag at tapat na pamilya ay tuluyang nadurog, kasabay ng pagsisisi na mas pinili niya ang mga ito kaysa sa babaeng tunay na nagmamahal sa kanya. Pumasok din si Senyora Eulogia. Ang mukha ay balot ng panginginig, ngunit hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa takot na mawala ang kanyang katayuan sa lipunan. Nang marinig ang tindi ng problema, sa halip na pagalitan si Damian, humarap ang matanda kay Alonso. Ang kanyang mga mata ay puno ng pekeng luha habang hinahawakan ang mga kamay ng panganay na anak. Nagsimula siyang magmakaawa sa isang boses na puno ng manipulasyon. Sinabi nitong si Alonso ang pag-asa ng pamilya, na kailangan nitong tanggapin ang kasalanan ni Damian para sa dangal ng pangalang Monteverde. Ayon sa matanda, mas mahalaga ang kinabukasan ni Damian dahil ito ang paborito niya at hindi ito makakatagal sa loob ng kulungan. Isang matinding pait ang naramdaman ni Alonso sa kanyang lalamunan. Ang bawat salita ng kanyang ina ay tila isang lason na lalong nagpapatay sa kanyang respeto rito. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, aksidenteng nasagi ni Alonso ang isang paboritong florera ni Eulogia. Ang tunog ng pagbagsak ng mamahaling porselana at ang pagkabasag nito sa maliliit na piraso ay tila sumasalamin sa ganap na pagkawasak ng kanyang puso. Hindi na niya ininda ang duguang kamao mula sa mga talim ng basag na florera. Mas masakit ang katotohanang ibinibenta siya ng sarili niyang ina para iligtas ang paborito nitong anak. Sa gitna ng desperasyon, tumunog ang telepono sa opisina. Isang mensahe mula sa kanilang sekretary ang nagbigay ng isang kislap ng pag-asa. Ang Valmoria Group, ang pinakamalaking kumpanya ng agrikultura at pamumuhunan sa bansa, ay nagpahayag ng interes na bilhin ang lahat ng utang ng Monteverde kapalit ng buong kontrol sa kumpanya. At ang mas nakakagulat, ang kinatawan ng Valmoria Group ay darating sa anibersaryo bukas ng gabi upang pirmahan ang kasunduan.
Biglang nagbago ang timpla ng mukha ni Senyora Eulogia. Mula sa desperasyon, bumalik ang kanyang yabang. Nagsimula na siyang magplano ng isang marangyang salubong para sa CEO ng Balmoria. Naniniwala na ito ang kanilang magiging tagapagligtas na muling mag-aangat sa kanila sa pedestal. Habang ang pamilya Monteverde ay abala sa paghahanda para sa anibersaryo, hindi nila napapansin ang mga aninong gumagalaw sa labas ng kanilang bakuran. Mula sa bintana ng kanyang silid, nakita ni Alonso ang ilang lalaking nakasuot ng itim na jacket na tahimik na umaaligid sa gate. Ang mga ito ay hindi mga bisita. Sila ang mga tauhan ng sindikato na naghihintay lamang ng tamang sandali upang sumalakay at maningil ng dugo kung walang perang maibibigay. Ang kaba ng paghihintay sa susunod na gabi ay tila isang mabigat na tali na sumasakal sa buong kabahayan, habang ang bawat segundo ay unti-unting lumalapit sa gabi ng paniningil. Ang bulwagan ng Mansyong Monteverde ay puno ng nakasisilaw na liwanag mula sa mga kristal na chandelier. Ngunit sa kabila ng marangyang tugtugin at halimuyak ng mamahaling pabango, may isang nakakalunod na tensyon ang bumabalot sa paligid. Nakatayo si Senyora Eulogia sa gitna ng mga bisita. Ang kanyang mga labi ay nakapinta ng isang artipisyal na ngiti, habang ang kanyang mga kamay na may suot na brilyante ay nanginginig sa loob ng kanyang silk na guwantes. Bawat pagbati niya sa mga panauhin ay puno ng pagpapanggap. Pilit na itinatago ang katotohanang ang bawat dekorasyong nakikita nila ay binili na lamang ng natitirang barya mula sa kanilang huling sentimo. Ang kanyang mga mata ay hindi mapakali. Pabalik-balik ang tingin sa malaking pinto ng bulwagan, nag-aabang sa pagdating ng CEO ng Balmoria Group, ang tanging tao na inaakala niyang magsasabog ng ginto sa kanilang naghihingalong pangalan. Sa isang sulok, nakatayo si Alonso na tila isang estatwa. Ang kanyang suot na tuxedo ay tila isang mabigat na kadena na sumasakal sa kanyang paghinga. Napapansin niya ang bulungan ng mga bisita, ang mga mapanuring tingin na tila ba naaamoy ng mga ito ang paparating na mantsa sa kanilang dangal. Sa tabi niya ay si Damian, na ang mukha ay mas maputla pa sa puting pader ng mansyon. Bawat patak ng pawis sa kanyang noo ay katumbas ng bawat segundo ng takot na baka hindi na siya abutin ng umaga. Ang kapayapaan ng gabi ay biglang winasak ng isang marahas na tunog. Ang malalaking double doors ng bulwagan ay puwersahang ibinukas. Ang paghampas nito sa pader ay lumikha ng isang nakakabinging kalabog na nagpatigil sa tugtugin at sa lahat ng usapan. Hindi ang inaasahang CEO ang pumasok, kundi 5 lalaking nakasuot ng itim na jacket. Ang kanilang mga mukha ay matigas at puno ng banta. Ang amoy ng kalsada at panganib ay biglang humalo sa mamahaling hangin ng partido. Walang pasubaling naglakad ang pinuno ng grupo patungo sa gitna ng dance floor. Ang bawat hakbang ng kanyang mabigat na bota sa makinis na sahig ay tila tunog ng isang paparating na hatol. Nasaan ang mga Monteverde? Ang sigaw ng lalaki na umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Isang matinding hiyawan ang narinig mula sa mga kababaihang bisita nang makita ang bahagyang pag-angat ng jacket ng lalaki na nagpapakita ng nakasukbit na baril. Lumapit ang mga ito kay Alonso at Damian. Sa harap ng lahat ng kanilang mga kaibigan sa mataas na lipunan, kinuwelyuhan ng lalaki si Damian at inihayag ang bawat sentimo ng utang nito. Ang kahihiyan ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa buong pamilya. Sinubukang tumakas ni Damian, pilit na kumakawala sa mahigpit na pagkakahawak, ngunit mabilis siyang itinulak at pinabagsak sa sahig. Ang tunog ng kanyang katawan na tumama sa marmol ay sinundan ng kanyang mahinang pag-ungol ng takot at sakit. Sa kabila ng takot, humakbang si Alonso sa harap ng kanyang ina. Kahit alam niyang itinakwil na siya ng puso nito, ang kanyang natitirang prinsipyo bilang anak ang nagtulak sa kanya upang maging kalasag ni Eulogia. Pinilit niyang makipag-usap ng mahinahon sa mga lalaki, pilit na humihingi ng kaunting panahon, ngunit ang mga ito ay walang balak makinig.
sa mga pangakong ilang beses nang napako. Ang kaguluhan ay umabot sa rurok nang iangat ng isa sa mga lalaki ang kanyang kamay upang saktan si Alonso. Ngunit bago pa man ito dumampi, ang boses ng MC ay bumasag sa kaguluhan mula sa entablado. Ang chairman at ang nag-iisang tagapagmana ng Balmoria Group ay narito na. Ang anunsyo ng MC. Ang boses ay nanginginig din sa kaba. Parang huminto ang oras. Ang lahat ng mata, kabilang ang mga lalaking naniningil ng utang, ay natuon sa dulo ng bulwagan. Ang matinding ilaw ng mga spotlight ay tumama sa malaking pinto na muling bumukas. Ngunit sa pagkakataong ito ay may kasamang kakaibang aura ng kapangyarihan at awtoridad. Sa gitna ng nakakabinging katahimikan, narinig ang isang pamilyar at maingat na tunog. Ang tunog ng stiletto heels na tumatama sa sahig. Isang ritmo na bawat dulo ay tila tumutusok sa puso ni na Senyora Eulogia at Alonso. Isang matikas na anino ang dahan-dahang lumilitaw mula sa silaw ng ilaw, papalapit sa kanila nang may taglay na lamig at gilas na hindi nila kailanman inasahan mula sa taong matagal na nilang kinalimutan. Ang tunog ng bawat hakbang ng suot na sapatos ni Wenceslao ay tila tumitigil sa bawat tibok ng puso ng mga taong nasa loob ng bulwagan. Nang tuluyan siyang makalabas mula sa nakasisilaw na liwanag, isang kolektibong buntong hininga ng pagkamangha at matinding gulat ang bumalot sa paligid. Ang babaeng nasa harap nila ay hindi na ang maputla at nakayukong asawa na pinalayas sa gitna ng gabi. Nakatayo siya ng tuwid, suot ang isang itim na silk gown na yumayakap sa kanyang nagdadalang taong anyo ng may labis na dignidad. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kanyang mga mata ay nagtataglay ng talim at lamig ng isang reynang handang bawiin ang kanyang kaharian. Ang unang nakaramdam ng lupit ng katotohanan ay si Senyora Eulogia. Ang baso ng alak na hawak ng matanda ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang nanginginig na mga daliri. Ang tunog ng pagbasak ng kristal sa marmol ay hindi man lamang nagpalingon kay Wenceslao. Ang mukha ng biyenan ay nawalan ng kulay, naging kasing puti ng pader, habang ang kanyang mga labi ay bumubuka, ngunit walang salitang lumalabas. Sa tabi nito, si Damian ay tuluyan ng bumigay. Ang kanyang mga tuhod ay bumagsak sa sahig, ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa harap ng babaeng itinuring niyang basura, ngunit ngayon ay may hawak ng kanyang kapalaran. "Magandang gabi, senyora. Mukhang hindi naging mahimbing ang tulog ninyo kagabi." Ang boses ni Wenceslao ay malamig, edukado, at may awtoridad na nagpatahimik maging sa mga lalaki ng sindikato. Hindi siya lumapit ng may galit. Lumakad siya patungo sa gitna ng bulwagan habang ang kanyang mga abogado ay mabilis na naglatag ng mga papeles sa harap ng mga naniningil ng utang. Inihayag ng kanyang punong abogado na ang Balmoria Group ay binili na ang lahat ng mga utang at ari-arian ng mga Monteverde, at mula sa sandaling iyon, si Wenceslao Balmoria ang tumatayo bilang bagong may-ari ng lahat ng kumpanya at pati na ang mansyong tinitirhan nila. Kasabay nito, naglabas ang mga pulis na kasama nila ng warrant of arrest para kay Damian dahil sa mga kaso ng malalaking fraud at estafa. Ang tunog ng paglock ng posas sa mga kamay ni Damian ay tila isang matamis na himig ng hustisya sa pandinig ng mga taong matagal na niyang niloko. Sa kabilang bahagi ng bulwagan, nakatitig lamang si Alonso. Ang bawat luhang namumuo sa kanyang mga mata ay puno ng matinding pagsisisi at pagkamuhi sa sarili. Nakita niya ang babaeng minahal niya, ang babaeng binaliwala niya, hindi pinakinggan, at hinayaang yurakan ng kanyang pamilya. Napagtanto niya na ang lahat ng kayamanan at kapangyarihang hinahanap niya ay nasa tabi na niya noon pa, ngunit mas pinili niyang magbulag-bulagan. Ang sakit na nararamdaman niya sa kanyang dibdib ay mas matindi pa sa anumang pisikal na sugat.
Ito ay ang sakit ng isang lalaking nalaman na huli na ang lahat. Sinubukan ni Senyora Eulogia na lumapit. Pilit na ngumingiti ng may kasamang panginginig. Sinusubukang gamitin ang kanyang lumang galing sa pagmamanipula. Wenceslao, anak, alam ko namang mabuti ang puso mo. Hindi mo hahayaang mabulok ang pamilya mo sa hirap, di ba? Bahagyang huminto si Wenceslao. Itinaas niya ang kanyang kamay. Ang bawat galaw ay puno ng gilas at dahan-dahang hinaplos ang kanyang umbok na natiyan. Ang maliit na kilos na yon ay nagsilbing paalala sa lahat ng hirap at dugo na pinagdaanan niya sa kamay ng matanda. Tiningnan niya ang biyenan ng diretso sa mga mata. Ang kanyang paningin ay walang bakas ng awa. Sinabi niya sa isang mahinahon, ngunit mariing boses na hindi siya narito para iligtas sila bilang pamilya, kundi para ituro ang tunay na kahulugan ng utang na loob. Isang utang na kailanman ay hindi nila mababayaran sa kanya. Habang inilalabas si Damian ng mga pulis, lumapit si Alonso. Ang kanyang buong katawan ay tila bumigay sa bigat ng kahihiyan at dusa. Sa harap ng maraming tao, sa gitna ng bulwagang dati, ay saksi sa kanyang pagmamalaki. Bumagsak si Alonso sa kanyang mga tuhod. Inabot niya ang laylayan ng damit ni Wenceslao. Humahagulgol habang binabanggit ang pangalan ng kanyang asawa. Nagsusumamo para sa isang pagkakataon na maitama ang lahat. Ngunit walang pag-aalinlangan na hinila ni Wenceslao ang kanyang damit mula sa maruming pagkakahawak ni Alonso. Hindi siya lumingon. Sa bawat yabag ng kanyang pag-alis, patungo sa naghihintay na sasakyan sa labas, nararamdaman niya ang ganap na pagkapanalo ng kanyang dignidad. Iniwan niya ang mga Monteverde na nakaluhod sa gitna ng mga guho ng kanilang sariling kasakiman at kasinungalingan. Ang malamig na rehas ng selda ang naging bagong mundo ni Damian. Sa loob ng madilim na piitan, ang tanging naririnig niya ay ang tunog ng pagtulo ng tubig mula sa kisame at ang malayo at nakakabinging kalabog ng mga pintong bakal na nagsasara. Wala na ang marangyang taksido, wala na ang bango ng mamahaling alak. Tanging ang amoy ng luma at maruming semento ang kasama niya. Sa bawat gabi, ang kanyang mga sigaw para sa tulong ay umaalingaw-ngaw lamang sa pader. Isang mapait na kabayaran para sa bawat sentimong ninakaw niya at bawat kasinungalingang binuo niya. Samantala, sa loob ng mansyong Monteverde na dati ay puno ng yabang, nagahari ang isang nakakatakot na katahimikan. Nakaupo si Senyora Eulogia sa gitna ng sala, napapaligiran ng mga karton at balot na kagamitan. Ang lahat ng kanyang minahal, ang mga antigong gamit, ang mga brilyante, ang mismong pangalan ng pamilya, ay kinuha na ng mga bangko at ng Balmoria Group bilang kabayaran sa utang. Wala na ang kanyang mga kaibigan sa mataas na lipunan. Ang mga tawag niya ay hindi na sinasagot at ang tanging natanggap niya ay ang mga panunuya at halakhak ng mga taong dati ay yumuyukod sa kanya. Ang kanyang ego na itinuring niyang korona ay dahan-dahang nadudurog sa bawat segundong lumilipas na siya ay mag-isa. Sa isang sulok ng madilim na kwarto, nakaupo si Alonso sa sahig, nakasandal sa malamig na pader. Sa kanyang nanginginig na kamay ay hawak niya ang nag-iisang butones na naiwan ni Wenceslao at ang piraso ng kulay dilaw na sinulid na hindi natapos na sweater. Ang bawat pagtitig niya sa mga ito ay tila isang latay sa kanyang kaluluwa. Isang bote ng alak ang nakatumba sa kanyang tabi, ngunit walang sapat na dami ng inumin ang kayang pumatay sa matinding dusa at pagsisisi na nararamdaman niya. Napagtanto niya na ang bawat pagkakataong hindi niya ipinagtanggol ang kanyang asawa ay isang hakbang patungo sa sarili niyang kapahamakan. Ngunit sa gitna ng kanyang kalungkutan, isang liwanag ng paninindigan ang sumilip sa kanyang mga mata. Inimpake ni Alonso ang kanyang iilang gamit. Isinusuko ang lahat ng natitirang yaman at karangyaan. Napagtanto niya na kailangan niyang bumalik sa simula. Kailangan niyang maging isang simpleng tao upang patunayan na karapat-dapat siyang tawaging ama at asawa.
Ito ang simula na ng kanyang mahaba at mapait na landas ng pagsisisi. Malayo sa ingay at gulo ng Maynila, ang Hacienda Balmoria ay nababalot ng kapayapaan. Ang ihip ng hangin sa gitna ng malawak na palayan ay nagdadala ng halimuyak ng basang lupa at sariwang bulaklak. Nakatayo si Wenceslao sa gitna ng hardin, dahan-dahang nagtatanim ng mga bagong punla habang ang sikat ng araw ay yumayakap sa kanyang pisngi. Kasama niya si Don Fortunato na nakamasid ng may pagmamalaki sa kanyang anak at si Manang Brigida na kinuha ni Wenceslao upang maging tagapangalaga ng kanyang bagong tahanan. Ang bawat galaw ni Wenceslao ay puno ng katiwasayan. Ang kanyang puso ay unti-unti nang humihilom mula sa mga sugat ng nakaraan. Isang hapon, habang abala si Manang Brigida sa pagwawalis ng mga tuyong dahon sa labas ng malaking gate ng hasyenda, napansin niya ang isang lalaki. Ang lalaki ay nakasuot ng simpleng kamiseta at pantalong maong na may mga mantsa ng putik. Wala itong dalang mamahaling sasakyan o anumang tanda ng yaman. Ang lalaking iyon ay si Alonso. Hindi siya pumasok, hindi siya sumigaw. Nanatili lamang siyang nakatayo sa labas ng gate, matiyagang nagwawalis ng mga kalat sa kalsada na tila ba isa siyang ordinaryong trabahador. Ang bawat galaw niya ay puno ng kababaang loob. Nagbabaka sakaling masilayan man lamang, kahit ang anino ng babaeng pilit niyang binabalikan sa kanyang mga panalangin. Ang matinding kaba at pag-asa sa kanyang dibdib ay sumasabay sa bawat yabag ng mga tao sa loob ng hasyenda. Ang katahimikan ng gabi ay biglang binasag ng isang malakas at mahabang ungol mula sa kwarto ni Wenceslao. Ang sakit na naramdaman niya ay hindi katulad ng anumang sakit na naranasan niya noon. Oras na. Ang sanggol na naging dahilan ng kanyang katapangan ay handa nang lumabas sa mundo. Sa gitna ng kaguluhan ng mga nurse at ng pag-aalala ni Don Fortunato, isang boses lamang ang hinahanap ng puso ni Wenceslao sa gitna ng kanyang paghihirap. Kahit alam niyang ang asawa niya ay nasa kabilang panig ng saradong gate, nakikinig sa bawat iyak ng hangin. Ang matinis na iyak ng isang sanggol ay bumasag sa katahimikan ng puting silid, isang tunog na tila nagpahiwalay sa langit at lupa. Sa loob ng marangyang ospital na pag-aari ng mga Balmoria, luha ang nakangiti si Wenceslao habang dahan-dahang inilalapit ng nurse ang isang maliit na anghel sa kanyang dibdib. Ang bawat haplos ng balat ng sanggol sa kanyang balat ay tila isang milagrong nagpapahilom sa lahat ng peklat ng kanyang nakaraan. Pinangalanan niya itong Ameriso. Isang pangalan na ang kahulugan ay pangako. Pangako na mula sa araw na ito, wala nang luha ng pait ang dadaloy. Tanging pag-asa at wagas na pagmamahal ng isang ina. Sa labas ng gusali, sa gitna ng malakas na buhos ng ulan, nakatayo ang isang lalaki sa ilalim ng madilim na puno. Si Alonso. Basang-basa ang kanyang suot na lumang kamiseta, nanginginig ang kanyang buong katawan, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa matinding emosyong pumupuno sa kanyang dibdib. Mula sa kanyang kinatatayuan, sapat na ang makita ang liwanag mula sa bintana ng silid ni Wenceslao. Nang marinig niya ang mahinang iyak na umabot hanggang sa kalsada, napasandal si Alonso sa puno at dahan-dahang napaupo sa basang lupa. Humagulgol siya ng walang boses. Ang kanyang mga luha ay humahalo sa patak ng ulan. Ramdam niya ang pinakamasakit na parusa para sa isang ama, ang maging isang estranghero sa sandali ng pagsilang ng sariling anak. Isang matandang anino ang lumapit sa kanya. May dalang malapad na payong. Si Don Fortunato. Walang galit sa mga mata ng matanda. Tanging isang malalim na karunungan. Hindi niya pinatayo si Alonso. Sa halip ay nanatili siyang nakatayo sa tabi nito upang bigyan ito ng masisilungan. Ang pagmamahal ay pinatutunayan ng pasensya, Alonso, hindi ng pamimilit. Ang mahinahong sabi ng matanda. Ang sugat na ginawa mo sa loob ng mahabang panahon ay hindi gagaling sa isang gabi ng pag-iyak.
Lumipas ang 6 na buwan. Ang Hacienda Valmoria ay naging simbolo ng bagong simula. Itinatag ni Wenceslao ang Valmoria Women's Shelter, isang tahanan para sa mga kababaihang biktima ng emosyonal at ekonomikong pang-aabuso. Dito, ang bawat babae ay tinuturuang tumayo sa sariling mga paa, tulad ng ginawa niya. Si Amaris ay lumalaking malusog. Ang kanyang bawat tawa ay nagbibigay ng buhay sa buong hacienda. Sa malawak na hardin ng shelter, may isang bagong hardinero na laging maagang dumarating. Isang lalaking tahimik, laging nakayuko, at masipag sa pag-aalaga ng mga rosas at gulay. Si Alonso. Walang nakakaalam sa kanyang tunay na pagkatao maliban kay Wenceslao at Don Fortunato. Isinasantabi niya ang kanyang dating buhay bilang CEO. Ang kanyang mga kamay na dati ay puro pluma at papeles lamang ang hawak ay punong-puno na ngayon ng kalyo at mantsa ng lupa. Isang hapon, habang naglalakad si Wenceslao sa beranda, napansin niya ang isang maliit na bagay na nakapatong sa gilid ng duyan ni Amaris. Isang inukit na kahoy na kabayo, maingat ang bawat detalye at makinis ang pagkakagawa. Alam niya ang kumpas ng mga kamay na gumawa nito. Ito ay ang parehong kumpas ng mga kamay na dating yumayakap sa kanya sa gabi. Dahan-dahang pinulot ni Wenceslao ang laruan. Naramdaman niya ang init ng kahoy sa kanyang palad. Sa malayo, nakita niya ang anino ng hardinero na abala sa pagdidilig ng mga halaman. Hindi tumitingin, hindi lumalapit. Isang banayad at halos hindi mapansing ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Wenceslao. Hindi ito ngiti ng pagbabalikan, kundi ngiti ng isang pusong nagsisimulang makakita ng liwanag sa gitna ng dilim. Ngunit ang kapayapaang iyon ay biglang nabasag ng isang malakas na sigaw mula sa direksyon ng hagdanan. Ang munting si Amaris, na nagsisimula ng gumapang at tumayo, ay mabilis na nakarating sa gilid ng matarik na baitang. Nawalan ng balanse ang bata. Sa isang iglap, tila huminto ang paghinga ni Wenceslao habang nakikita ang kanyang anak na papalapit sa panganib. Subalit bago pa man tumama ang maliit na katawan sa semento, isang matipunong braso na puno ng mga peklat ng pagtatrabaho at amoy ng sariwang lupa ang mabilis na sumalo sa bata. Mahigpit ang pagkakayakap ni Alonso sa maliit na si Amaris. Ang kanyang mga braso ay nagsilbing isang matatag na bakod na sumalo sa bata bago pa man ito tuluyang dambahin ng matigas na semento. Ramdam ni Alonso ang mabilis na tibok ng puso ng sanggol sa kanyang dibdib, isang buhay na kayang-kayang wasakin ng isang maling galaw. Sa kabilang banda, si Wenceslao ay napatigil sa itaas ng hagdan. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel, habang ang kanyang kamay ay nakatakip sa kanyang bibig upang pigilan ang isang sigaw ng matinding takot. Dahan-dahang tumayo si Alonso, maingat na iniaabot ang bata kay Wenceslao. Hindi siya tumingin ng diretso sa mga mata ng kanyang asawa. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa sahig. Bakas ang matinding hiya at ang pakiramdam na hindi siya karapat-dapat na humawak sa ganoong kalinis na nilalang. Heto po ang bata, ligtas siya, ang mahinang sabi ni Alonso. Ang kanyang boses ay paos at puno ng pagpipitagan. Wala na ang tono ng pagmamalaki ng isang CEO. Ang natira ay ang boses ng isang lalaking nahanap na ang kanyang tunay na lugar sa mundo. Lumapit si Wenceslao at kinuha si Amaris mula sa mga bisig ni Alonso. Sa pagkakataong yun, hindi niya naiwasang mapansin ang mga kamay ng lalaki. Ang mga kamay na dati ay laging malinis at amoy mamahaling sabon ay punong-puno na ngayon ng mga peklat, paltos at itim na mantsa mula sa pagtatrabaho sa ilalim ng matinding sikat ng araw. Ang mga daliring dati ay ginagamit lamang sa pagpirma ng mga kontrata ay may mga sugat na mula sa pagbubungkal ng lupa. Isang matinding pait at hindi maipaliwanag na awa ang gumuhit sa dibdib ni Wenceslao.
Ang galit na matagal niyang inalagaan ay tila unti-unting natutunaw, pinalitan ng isang malalim na pagkilala sa sakripisyong ginagawa ng lalaki. Hindi ito ang Alonso na nakilala niya sa mansyon ng mga Monteverde. Ito ang Alonso na matagal na niyang hinahanap, ang lalaking handang magpakababa para lamang sa kanyang pamilya. Salamat, Alonso. Ang mahinahong tugon ni Wencesla. Ang pagbanggit niya sa pangalan nito ay hindi na puno ng poot, kundi ng isang banayad na pagkilala. Nanatili silang magkatabi sa gitna ng hardin habang unti-unting lumulubog ang araw, nagbibigay ng kulay kahel na liwanag sa paligid. Pinanood nila si Amaris na muling naglalaro sa damuhan. Walang malay sa tensyong namamagitan sa kanyang mga magulang. Sa mga sandaling iyon, ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na nakakasakal. Ito ay isang katahimikang puno ng mga salitang hindi na kailangang bigkasin. Mga salita ng pagpapatawad, pagsisisi at muling pagbuo ng tiwala. Naglakas loob si Alonso na magsalita, ngunit hindi siya humihingi ng balikan. Sinabi niya lamang na sapat na sa kanya ang makita silang ligtas at masaya, at pasasalamat ang tanging namumutawi sa kanyang puso dahil binigyan siya ng pagkakataong makasilbi kahit sa malayo. Ang kanyang boses ay tila isang payapang agos ng tubig na naglilinis sa mga naiwang dumi ng nakaraan. Naramdaman ni Wenceslao ang bahagyang pagdikit ng kanilang mga balikat habang sila ay nakatayo. Sa halip na lumayo, hinayaan niya lamang ito. Ang init mula sa katawan ni Alonso ay nagbigay sa kanya ng isang pamilyar na kapanatagan na matagal na niyang kinalimutan. Ito ang unang tulay ng kanilang paghihilom, isang tahimik na kasunduan na ang pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa sarap, kundi tungkol sa pagtayo sa gitna ng unos para sa isa't isa. Nang magsimula ng mag-agaw ang dilim at liwanag, nagpaalam na si Alonso upang bumalik sa kanyang munting tinutuluyan sa dulo ng hasyenda. Ngunit bago siya tuluyang makahakbang palayo, naramdaman niya ang isang banayad na paghawak ni Wenceslao sa laylayan ng kanyang lumang kamiseta. "Madilim na sa labas, Alonso," ang sabi ni Wenceslao. Ang kanyang tinig ay may kasamang tamis na matagal nang hindi narinig ng lalaki. "Dito ka na maghapunan. Marami kaming inihanda ni Manang Maging, Brigida." Ang tunog ng paanyayang iyon ay tila isang himig ng pag-asa na bumasag sa lahat ng pader sa pagitan nila. Isang matamis na ngiti ang dahan-dahang sumilip sa mga labi ni Alonso, habang ang kanyang puso ay nagsisimulang tumibok ng may bagong sigla sa gitna ng init ng paparating na hapunan. 3 taon ang mabilis na lumipas, tila mga dapit hapong naghatid ng bagong liwanag sa Hacienda Valmoria. Ang paligid ay nababalot ng makukulay na banderitas na sumasayaw sa ihip ng preskong hangin, hudyat ng isang simpleng fiesta para sa anibersaryo ng Valmoria Women's Shelter. Wala rito ang mga mapanghusgang mata ng alta sosyedad ng Maynila. Ang tanging maririnig ay ang masayang tawanan ng mga magsasaka, ang kalansing ng mga kubyerto sa mga mahahabang mesa, at ang malambing na tinig ng mga kababaihang muling nakahanap ng kanilang lakas sa loob ng silungan. Sa gitna ng malawak na damuhan, isang batang babaeng may malulusog na pisngi at mga matang kumikislap sa tuwa ang masayang humahabol sa mga paru-paro. Si Amaris, ang kanyang bawat hakbang ay binabantayan ng isang lalaking may bakas ng kapanatagan sa mukha. Si Alonso ay hindi nasuot ang mga mamahaling relos o sapatos na gawa sa Italia. Suot niya ang isang simpleng barong Tagalog na gawa sa lokal na tela. Ang kanyang mga kamay ay nananatiling magaspang mula sa pagtatrabaho sa bukid, ngunit ang kanyang mga mata ay punong-puno ng dangal na hindi kayang bilhin ng anumang yaman. Malayo sa kasiyahang ito, sa loob ng isang malamig na selda, patuloy na binubuno ni Damian ang kanyang sentensya. Ang tanging kasama niya ay ang pagsisisi at ang anino ng kanyang sariling kasakiman. Si Senyora Eulogia naman
ay nananatiling nakatira sa isang maliit at tahimik na apartment sa malayo. Bagamat binibigyan siya ni Alonso ng sapat na sustento bilang obligasyon ng isang anak, may malinaw na hangganan ng lahat. Hindi siya pinapayagang makalapit kay Wencesla at Amaris. Isang desisyong tinanggap ni Alonso upang protektahan ang kapayapaang pilit nilang binuo. Natutunan ni Alonso na ang pagiging kalasag ng pamilya ay nangangahulugan din ng pagpili kung sino ang dapat manatili sa labas ng bakod. Tumayo si Wenceslao sa harap ng mga kababaihan sa shelter upang magbigay ng maikling mensahe. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig sa takot. Ito ay matatag at puno ng awtoridad na nagmumula sa pagmamahal. Ipinaalala niya sa lahat na ang pagpapatawad ay hindi katulad ng pagkalimot. Ang pagpapatawad ay ang pagpili na huwag nang hayaan ang mga sugat ng kahapon na diktahan ang ganda ng iyong bukas. Sinabi niya na ang tunay na tagumpay ay hindi ang paghihiganti, kundi ang muling pagbuo sa sarili ng mas matibay at mas marangal. Nang lumubog ang araw at magsimulang mag-agaw ang dilim at liwanag, lumapit si Alonso kay Wenceslao sa beranda ng kanilang tahanan. Walang ingay ang kanyang mga yabag, tila ayaw gambalain ang payapang pagtitig ng kanyang asawa sa malawak na palayan. Marahan niyang inayos ang ilang hibla ng buhok ni Wenceslao na nililipad ng hangin. Isang simpleng kilos na nagdala ng mabilis na pintig ng kaba at tamis sa dibdib ng babae. Isang wagas na kilig na nagmumula sa respeto at tunay na pagkilala. Dahan-dahang isinandal ni Wenceslao ang kanyang ulo sa balikat ni Alonso. Naramdaman niya ang matatag na suporta ng lalaking piniling magbago para sa kanya. Wala silang kailangang sabihin, sapat na ang init ng kanilang mga balat at ang tunog ng payapang paghinga sa gitna ng katahimikan ng gabi. Ang kanilang pag-ibig ay hindi na isang gintong hawla, kundi isang malawak na bukirin kung saan malaya silang tumitindig at nagmamahalan ng walang takot. Habang untunting naglalaho ang huling sinag ng araw, ang Hacienda Valmoria ay tuluyan ng binalot ng katahimikan ng gabi. Taglay ang pangako ng isang bukas na puno ng pag-asa at wagas na pagpapatawad.